kachupa! Welcome back to my vlog! So, nandito kami ngayon sa labas. Sinundo ko ng aking asawa kasi sabi niya sa akin kagabi, mga alas 3 daw siya uuwi. Gulat ako, may nagdo-doorbell sa labas ng bahay namin. Mga 11:30. Anong oras na ba? Magto-12 na. Hindi ko alam na uuwi pala siya ng 11:30. Hindi ako nakapagluto. Sabi ko nga, hindi ako kakain dahil nga nagpa-fasting ako. Ang kinakain ko lang is yung mga fruits, yung mga high proteins. So, nandito kami ngayon. Bumibili kami ng tacos. I'll order it. We'll take it home and we'll eat it at home. Okay. So, pakita ko sa inyo yung tacos dito. Ayan. Maybe we should do the business something like that. But we call it a Filipino restaurant. Filipino food. Egg roll truck. Yeah, egg roll truck. Diba? Ang ganda, maganda rin i-business yung mga ganyan eh. How much, do you think how much the truck is that? A truck like this? Huh? $50,000. Wow, so expensive. It's more expensive than this car. Yeah. And Yardley's car combined. Yeah. That's so expensive. Well, if you want a big truck like that, it's gonna be expensive because it's capable of a lot of things. Hindi kasi ako nakapagsaing. Nakalimutan, hindi niya sinabi sa akin na uuwi pala siya. Yun ang nangyari. Napabili tuloy kami ng wala sa oras dito sa tacos. Masarap din naman yung tacos nila. Ipapakita ko sa inyo. $3.50. How many tacos is that? I ordered the 20 tacos. How much is that? $60, and then I ordered 2 small horchatas for us. Baby, it's so expensive, $60. Well, that'll be for now and for later. And they can eat with us too, so okay. It's okay. It's not gonna just be one meal. 20 tacos can be for now and for later too. So. Is that the one that you ordered with Fong before? Yeah, 60 tacos. I thought you only gonna eat. Because if we order individually, it actually costs more. If you order the 20, then it's a little bit cheaper. So you pay a little bit more, but you also get more. So eat some now, eat some later. Okay. Yan guys, nandito na yung aming order. Ang bilis lang pala gawin to, no? Ito siya, ang laki. Hindi ko makuha. Later ko pakita sa inyo pag nasa bahay na, kasi baka mamaya magkalat pa rito sa loob ng kotse. Tagal naman yan. Nagugutom na ako. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, magda-diet sana ako. Yung hindi mo na ako kakain dahil hindi naman ako nagugutom. Kung magkakakain na lang ako pagka gutom na. Yung alam mo, 24 hours na akong nagpa-fasting. Kaya lang, hindi pa ako nakaka 24 hours pero kakain na naman. Pero ang ginagawa ko nga ngayon, 1 meal a day lang ako. Hindi na ako kumakain ng 3 times a day. Hindi na ganun. So, 1 meal na lang talaga. Magpapakapayat na talaga ako. Kasi, nakita nyo tong ko, umaalog na. Dati naman wala namang umaalog dyan. Pero ngayon, umaalog na. Kaya ayoko rin yung lagi may pagkain. Kasi, napapakain ka talaga. Hindi mo maiiwasan. Hindi naman pwedeng tititigan mo lang, di ba? Kasi kung tititigan mo, naku. Matataka maglalaway ka, may sira yung Thank you, baby. So meron kami what is it called? You can put it in there. Huh? What is this called? Horchata. It's like a rice and cinnamon drink. Horchata. Horchata. So ngayon pa uwi na kami. Doon kami kakain sa loob ng bahay para wala kasi, meron naman isang table dito kaya lang init. Dito na kami sa aming bahay. Let's go na. So andito na kami mga kachupa. Andito na kami sa bahay. So ipapakita ko sa inyo kung magkano. Papakita ko sa inyo mga kachupa yung ito yung nila hot sauce. Tapos ganito siya 60. How many pieces? 20. Yeah.
20 tacos. So, $60, 20 tacos. Pakita natin. Nakachupa. Tingnan natin. Ay, oh my God! Ang sarap! Ayan! Ang ganda. Diba? Ang dami niya. Ang dami na rin. So, perfect. Perfect na rin. Tapos, meron siyang ganito. Tapos, itong drinks namin. Bukod siya, tag dito, $10 yata yung dalawa na. So, $5 each. So, you could try all the sauce. Ang sarap. Oh, let's eat. Come on. Oh, let's pray first before we... Magpe-pray muna. Let's pray. Okay. Dear God, Heavenly Father, Creator of all things in this beautiful world, I praise you for providing us of many things in our life. Thank you for making all of this possible. Thank you for always giving us delicious food and a beautiful life. Hear my plea. Please forgive us for our past sins and our future sins to come, for we are humans and we still have earthly needs. But give us strength to always become better. Thank you for giving another day of another day of life and giving us the opportunity to always become better and enjoy everything that you have to offer. In Jesus' name, amen. Amen. Dear God, thank you for today that you gave us delicious food in our table. And thank you, Lord Jesus, that you gave us a lot of strength and healthy body. And to my family in the Philippines, I always pray that they are always safe and happy and healthy. In Jesus' name, amen. Amen. Let's see. I'm not gonna drink this. I'm gonna drink with you. You should drink it. Because sometimes I may have a tummy ache. Okay, it's in the fridge. Are we gonna need a plate? Are we gonna need plates? Yeah? No, me. Probably not. Okay, so I think hot sauce. Lagyan natin ng hot sauce. Ang sarap! Just put it on the ones that you're eating. Yeah. And then use up this one first. Tapos meron silang malaking kalamansi. Sabi, hindi yan kalamansi. Was that called lime? Yes, lime. Lime pala. Para siyang lemon na kulay green lang. Miyak. Kiki's crying. That's okay. I think he just wants to get out. Why do you eat like that? Sarap. Natakam na naman kayo mga kasupa. Dalawa lang naman kakainin ko. Do you think this one is healthy? It's corn tortilla. It's got beef, cilantro, onions, spice, What is it? lime. I think that's avocado. I'm not sure. And he said they have 3 different ones, so I told him to give me all of that and you can try it. Thank you for this. Of course, baby. You're with me, so everything I experience, you experience with me. We're now one and the same. When you leave your parents, when you meet your partner, you and your partner become one. The wife becomes the body, husband becomes the head. Right? Asan ang ganda yan?
Okay, this is no problem. What about this one? That's green salsa and spicy too. Spicy? Try a little bit, see if you like it. Did you like that one? And this one? Is it spicy or no? Not really. I like the red one too. The red one is spicy. Mexican food, right? Authentic Mexican taco. The taco that you see in Taco Bell, that's American taco. They have like beef, cheese, sour cream, lettuce, tomato. That's American taco. This is Mexican taco. They don't use the corn tortilla, they use the flour tortilla, the white one. That one's okay, but the flour tortilla is actually more fattening than the corn tortilla. I mean, American taco is good too, but I like this one better. Katapos lang namin mag lunch. Yung asawa ko umalis na, pumunta na ulit din sa trabaho niya. Halika dito, Kiki! Kukulong kita dyan sa rep. Ayan. So, patayin natin yung ilaw. Masarap ang Mexican tacos. Ayan na ko na. Yung asawa ko, tignan natin kung nakaalis na ba o hindi. Ayan, paalis pa lang. Ayan, dyan siya pa-park. So, paalis pa lang siya. Kiki, ay! Pakailan mo na lahat. Wag lang halaman ko, pwede? Sa loob na nga. Ayan, umalis na yung asawa. So, ayan ang aming buhay dito. Pagka umalis yung asawa ko, parang nakakalungkot din, no? Na mag-isa ka na naman. Ano naman kayang gagawin mo sa buhay? Tapos ka na maglinis, ang dami mo nang ginawa. Wala talaga maububuryo ka talaga pagka hindi mo alam ang gagawin mo. Ikaw, matigas ang bunganga mo. Papakita ko sa inyo yung mga pinagkakagat na ito. Visit pang batang to eh. Ayun, yung halaman ko, puro ngat-ngat na ng dahil dito sa batang to. Visit to eh. Alam mo, wala ka nang wala nang halaman na mabubuhay dahil puro kagat mo. Hindi ka na nakakaintindi. Sabihin, hindi talaga makakaintindi yan. Englishera yan. Ayan, pagka nang gigigil na ako, ayan. Kumakagat-kagat na siya. Di ba? Kumakagat-kagat na, di ba? Agoy. Matigas talagang umulo. Gusto talagang makalaya, oh. Gusto talagang lumayas, oh. Wala talagang mangyayas, ah. Hindi ka na mapagsabihan, eh. Mas ka na. Akala ko kasi mamaya pa siya uuwi. Hindi tuloy ako nakapag-fasting. Bubusit na naman ako. Sinisi nga sa ako dahil hindi ako pag-fasting, no? Kaya lang kasi next year, meron kaming salad diet. Yung puro salad lang kakainin namin. Walang kanin, walang salad lang talaga. Walang soft drinks, walang snacks. Next year pa namin gagawin. Kaya lang kasi, dinidiretso ko na. Yung parang, tinuturuan ko na yung sarili ko para hindi na mabigla yung sarili ko na hindi na ako kumakain. Bakit wala ng pagkain pumapasok sa katawan ko. Yung parang ganun. So, dinadahan-dahan ko na yung sarili ko na mag-fasting. Kahapon, ang last kain ko is mga alas 4 ng hapon. Tapos, oras na mag-aalaunan? 12:30 na. So, medyo okay na rin yung fasting ko. Kasi mamaya hindi na lang din ako kakain. Mag-exercise na lang ako, ganun. Ganun ang balak namin. Baka doon sa mga nakapanood ng ng video ko nakahapon, yung about na bang pipiliin mo, apambaw, Pinoy. Pauulitin ko lang na baka mamaya kasi, bakit mamaya may mag-comment na, bakit mo ini-encourage yung mga Pilipina na mag-asawa ng foreigner? Hindi ko ini-encourage, kumbaga yung aking experience lang ba ang sinasabi sa inyo na,
mas maganda. Marami talaga mga Pinay na experience din nila na hindi maganda yung naging experience nila sa Pilipinong jowa nila. So marami rin talaga nagsasabi. Siguro hindi rin naman ako iisa lang, marami rin ako. Kahit si Pokwang nga naka jowa ng foreigner pero hindi naman siya sineryoso. May mga ganong foreigner. Kaya lang depende sa'yo kung anong pinili mong foreigner. Baka mamaya kasi yung pinili mong foreigner laro lang ang hanap, 'di ba? Hindi talaga yung totoong pamilya talaga, 'di ba? So depende rin sa mga mapipili nyo yan. Nandiyon naman yung minsan binibigyan na rin kasi tayo ng sign ni God na eto ba to, green flag ba to, red flag pa to, pero tayo matigas din talaga ang ulo natin na hindi tayo sumusunod. Kahit na red flag na pilipilit pa natin maging green flag. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Minsan kasi mas pinipili natin yung puso kaysa sa utak, diba? Ganun talaga ang buhay. So, ako kasi hindi na talaga rin ako natingin sa itsura. Hindi na ako natingin sa blue eyes ba yan, matapos belong yan. Hindi ako natingin sa mga ganun. Basta ang akin ang responsibilidad ka bang ama? Responsibilidad na tao ka ba? Yung masipag ka ba? Yung kahit mapupulot ang basura, kaya mo bang trabahuin para lang mabuhay yung pamilya mo? Ayun yung mga hinahanap kong katangian. Kasi ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi rin naman ako kagandahan. Hindi rin naman ako kaseksihan. Hindi rin naman ako kakinisan, diba? Kung buti sa alam kong kakinisan ako, okay lang na ang hanapin kong lalaki yung makinis, pogi, ganon. Kaya hindi rin ako inaano ko yung minamatch ko yung attitude, yung physical appearance ko sa taong mapapangasawa ko, 'di ba? Kasi may mga ibang talagang lalaki na wala kay pangit-pangit ang ugali, kay tamad-tamad, pero ang gusto nilang maging asawa or dapat flight attendant, yung makinis, mayaman, maganda. Yung walang pores, parang gano'n. Diyos ko, bago kayo, inuulit ko bago kayo maghangad ng mapapangasawa nyo, piliin nyo, isipin nyo muna yung ano ba ako. Kinakain mo na naman ng kainin mo na lahat, wag lang malaman, diba? Sabi ko sa'yo, diba? Matigas din ang bungo mo Teka, sa batang to, wala kasing kalaro ko Teka, gagawa mo na akong kalaro mo, ha? Napupundi na ako dito sa puso ko. May minsan, ikukulong na kita. Ayun yung laruan mo, Laruin mo yung laruan mo, ha? Pupunti na ako sa'yo Pasensya ng mga katsupa kasi itong aking alaga, kailangan gusto niya may kalaro. Dito yung pagka tahimik ka, tapos hindi mo siya nilalaro, tapos may energy pa siya. Ay naku, kakainin niya yung halaman. Nasisira yung halaman ko, naiinis ako. Sabihin mo nag-comment, tapo mo na yung pusa mo. Nag-comment, tapo mo na yung pusa mo. Buti na lang, maraming nanonood ng mga vlog ko na hindi masyado silang nagko-comment. Ayaw nila yung nagko-comment, nanonood na lang. Ganun na naman minsan ginagawa ko, nanonood na lang ako. Hindi na ako nagko-comment kahit na bubuisit na ako sa sa mga balita, sa mga interview, hindi na ako nagko-comment. So, ayun yung ko, paalala ko. Bago kayo maghangad ng iba, siguraduhin nyo muna na yung hinahangad mo, meron ka ring katangian, diba? Hindi naman pwedeng hangad ka lang ng hangad, pero yung sarili mo, hindi naman kaganda. Hindi naman ganun ka. Sabihin na natin, may itsura ka lang, o ano pang meron ka. Ayun lang. Pero napakatamad mo, napaka-suwail mo, napaka-pasagulero mo, napaka-manluloko mo, diba? Ano pa? Para saan pa, diba? Para sa akin, ang nagiging may itsura yung isang tao, kung nakikitaan ko na responsibilidad yung tao, yung napakasipag, walang pakialam sa itsura, basta
naaahon niya yung pamilya niya, yung hindi nagloloko kahit ang daming tag dito, ang daming nakapalibot sa kanya. Hindi siya yung ganun. Doon nakikitaan ko yung isang taong ay magandang magandang naaaliw na ako sa pusa ko kasi buisit na pusa ko. Hinaharot-harot ako sa ilalim. Magandang jowain yung mga ganong tao. Yung kahit ang dami yung tropang kaibigan na magaganda, hindi siya na pag-iisip na, ay, lokohin ko kaya yung jowa ko, yung gano'n, hindi. Parang dun ko nakikitaan yung isang lalaki na matapang, may responsibilidad talaga na pag may jowa ka na, tapos may nakilala ka pang iba, tapos walang jowa, tapos ikaw, nilalandi ka rin ng babaeng yun. Ikaw naman si temptation yan yung mga ganun tawag dun, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga katsupa, bumili kayo ng Bible, hindi yung may Bible lang kayo sa bahay, display lang. Yun, never mong nahawakan, never mong nabasa, dahil hindi mo maintindihan, di ba? Diyos ko, meron na po tayong translator doon sa Google. Pwede nyo i-translate yung Bible na yun para mas lalo yung maintindihan. Hindi yung may Bible nga kayo, naka-stack up lang naman sa bahay, pan-display lang, di ba? Wala rin, useless din. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, mas makaroon ako ng sa lalaki, nagugustuhan ko yung lalaki pagka simple lang. Yung walang bisyo, hindi siya natatempt sa mga kung ano-anong nakikita niya. Diba? Kasi hindi ko kakilala talaga doy. Mga katabi mong babae, natitempt ka na kasi hinaharot ka rin. Wala. Kawawa mapapangasawa mo kung ganun ka. Kaya buti na lang talaga. Yung asawa ko naman, wala siyang tropang babae. Hindi siya nakikipagtropa sa babae. Lalaki rin, hindi rin. Siguro mga katrabaho lalaki. Pero pag babae, ayaw niya. Kaya nga sabi ko, okay na to sa asawa ko. Okay na yung may edad. Kaysa bata yung kinuha mo, hindi ka pa sure. May pangailang ka niyan. Yun na lang lagi ang mindset ko ba, na so okay nang kumuha ng may edad. Kaysa bata. Tapos, hindi mo alam kung sigurado ba yun sa'yo o hindi. Di ba? Anakan ka lang. Tapos yung anakan, wala na. Thank you na lang. Di ba? May mga ganun. Kaya kayo, magpakatalino kayo sa mga desisyon sa buhay dahil sa lahat yung pag-aasawa hindi basta-basta. Yan yung lagi ko narinig sa tropa kong mga nag-aasawa. Ang pag-aasawa hindi basta-basta. Yung parang may makuha ka lang na na in love ka lang pero hindi mo ginamit yung utak mo. Ako kasi, diba habang naglilinis ako ng kuko, ayan, nagkwentuhan na naman tayo. Habang naglilinis ako ng kuko sa mga customer ko, sa mga kapitbahay ko, binibigyan din nila ako ng advice na, ikaw, bata ka pa, magtapos ka ng pag-aaral, o if ever na may manligaw sa'yo, ang piliin mo, yung kaya kang buhayin para hindi ka na maglinis ng kuko, ganun. Lagi nila akong ina-advise ng ganun. Akala nga nila, lang ako, yung parang basag ulo, yung hindi ko pinapasok sa utak, yung labas tenga, labas sa kabilang tenga, yung ganun. Hindi pumapasok yun sa utak ko, akala nyo. Hindi ako yung basta magjowa lang, no? Tapos papalamunin ko yung jowa, ay sakit sa ulo. Buti na lang talaga na wala ako sa landas na ganun. At buti na lang talaga, napakabait ni Jesus na kahit hindi ka ganun kabait, hindi ka palagi nagdadasal, hindi ka ganun. Basta hindi, alam ko sa sarili ko na hindi rin ako mabait noon, pero napakabait talaga ni God na nilagay ako sa landas na ganito, na nilayo ako sa landas na ganun. Napakabait talaga. Kaya sabi ko nga ba't ang tagal-tagal ko ng ang daming mga tropa. Yung, alam mo yun, nayayaya ako ng mga tropa. Ang tagal-tagal ko ng Katoliko. Hindi ko nakita na bakit kaya hindi ako mag-stay sa bahay, magbasa lang ng Bible. Dati kasi ayoko na magbabasa ng Bible. Parang mas okay pa ako manood ng
ng video, ng vlog, ng mga ano sa TV, kasi magbasa ng Bible, di ba? Ayun yung ano ko, yung mindset ko dati. Pero ito nga, yung lagi na ako nagbabasa ng Bible, everyday. Kahit may basa ka lang na isang chapter, okay na ako daw eh. I-try nyo lang. Kasi masarap din sa pakiramdam yung natututunan mo araw. May natututunan ka at may pumapasok sa ano mo, di ba? May pumapasok sa ano. Hindi porket matanda ka na eh, ganyan ka na lang. Wala nang pumapasok sa'yo dahil yung mga, ang iniisip mo na lang eh, ito yung experience ko, ito yung ganito yung experience ko. Mali. Dapat kahit matanda ka na, kahit mami ka na, may mga apo ka na, hindi pa rin pwede yung sasabihin mo, ito yung na-experience ko, ito yung tradition namin. Hindi. Dapat talaga rin na may natututunan ka everyday. Dapat nga, yun nga yung naririnig ko na don't stop learning. Kasi hindi naman masama na i-acknowledge mo yung mga tinuturo ng mga pastor, di ba? Ay nako, makikipaglaro muna ako dito sa aking puso. Wala na tayong matinong ano? Wala na tayong matinong pag-uusap dahil dito sa batang to. Wala kasi siyang kalaro eh. Ako lang talagang kalaro niya eh. Kaya pag ang aking focus sa vlog, gagawa siya ng paraan para mapansin ko siya. Kakagatin niya yung halaman, diba? Kawawa tong batang to pagka wala tong kalaro. Pakita ko sa inyo. Hindi ba? Kawawa to. Wala siya talagang wala siya talagang kalaro. Ayan lang yung isda. Kawawa yung isda sa kanya. Ayan. Diba? Kawawa na yung isda sa'yo. Naku, kung may laman lang yan, tinik na yan. Sa mga kachupa, mag-aano muna kami dito, maglalaro muna kami ng aking alaga. So maraming salamat mga kachupa. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at don't forget to comment sa mga na nalilito ba kung ano ba mas magandang asawahin, foreigner ba o ano. Ano guys, ang advice ko mag-foreigner na lang kayo, pare-parehas lang naman. Sa foreigner kasi, kung ang habol mo eh magandang buhay at saka secure, mag-apam ka na. Kasi may iniisip ko na okay lang ako lokohin basta secured ako. Charot lang. Mabas tayo eh. Sabi ko, nagbibigay ka ng advice na mali. Unsubscribe. Ganun na. Nag-unsubscribe nila lahat eh. Wala na natira. Asawa ko na lang natira. Kayo, kung sa inyo ang desisyon. Sa inyo pa rin naman ang desisyon nyo kung anong mas bet nyo, anong mas prepare nyo, or anong basta na sa inyo. Buhay nyo naman. Kaya lang ang aking advice lang eh, pumili kayo ng okay, yung mabuti. At higit sa lahat yung maka-Diyos din. Di ba? Kasi pag ang tao maka-Diyos, eh, wala nang talagang yan. Siguro, hindi ko naman sinasabi na maka-Diyos ka, tapos, lasinggero ka. Diba? Hindi naman ganun. Meron kasi mga maka-Diyos naman, pero lasinggero. Maka-Diyos ba kaya? Masasabi mo bang maka-Diyos yung isang tao pagka lasinggero? Ako hindi ko alam nga. Ay, para bagong topic na yan sa susunod. Pero next topic na yan. Dito na tayo matatapos. Maraming salamat mga kachupa. Sana nag-enjoy kayo. At don't forget to subscribe our channel nang maka 1,000 na tayo. At makasahod na tayo ng $1. Maraming salamat mga kachupa. Sana nag-enjoy kayo. At sana lagi kayo nanonood sa aking video. Maraming salamat. God bless.